Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Actually, mainit na usapin pa rin po ngayon yung mababang presyo ng palay. Medyo marami tayong mga magsasaka talagang umaaray yan at yung iba medyo nawawala ng pag-asa, no? Bakit masyadong mababa ang presyo ng palay? Kasi kung titingnan nila, mataas naman ang production. Ibig sabihin, naging matagumpay po yung administrasyon ni PBBM para mapataas ang production. It's just that mababa ang presyo ng palay at sinasamantala sila ng ilang middleman. Medyo nabuhayan lang po tayo ng pag-asa, lalo na po yung ilang magsasaka sa isang post ng Department of Agrarian Reform o DAR. Alam nyo naman ka-coffee yung ginagawa ng DAR, no? Isa yan sa mga ahensya ng gobyerno na talaga nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng focus, nagbibigay ng mga lupain sa ating mga magsasaka. Basahin ko itong post na ito. Maganda itong post na ito ni Secretary Conrado Estrella III. Ang sinasabi niya, no, medyo emotional ito bahagya, no? Kanina, sa meeting, napatingin ako sa paligid na ipagka-dramatic, no? Bibihira mangyari ito. Mga senador, kongresista, gobernador at mga kalihim ng gabinete, lahat nagkaisa sa iisang layunin, ipaglaban ang ating mga magsasaka. Very strong yung statement na yan, ipaglaban ang ating mga magsasaka. Sila ang key drivers ng sektor ng agrikultura. Sila yung nagpapakain sa atin at dapat ibigay sa kanilang lahat. So yung mababang presyo ng palay, hindi nila deserve yan. Buti nga ngayon, may collective efforts, nagtutulong-tulong lahat ng mga kawani ng gobyerno, mga opisyal, senador, mambabatas, miyembro ng gabinete, magtulong-tulong para agad na ma-address itong problema na ito sa mababang presyo ng palay. At isa nga sa nangunguna dito, itong Department of Agrarian Reform o DAR. Sabi pa niya, habang pinag-uusapan namin ang nakakaalarmang presyo ng palay, naalala ko ang sinabi ng Pangulo. Ang bagong Pilipinas ay dapat maramdaman ng bawat Pilipino, lalo na ng ating mga magsasaka. Exactly. Kahit anong sigaw pa natin yan, ang gusto natin ng bagong Pilipinas, kung hindi naman nararamdaman yan, baliwala din po yan. Diba? At refleksyon yan ng ating Presidente. Dahil bawat butil ng palay ay pawis ng isang pamilyang Pilipino at tungkulin nating tiyakin na sulit ang kanilang sakripisyo. Sa ilalim ng malinaw na direksyon ni President Bongbong Marcos, patuloy kaming kikilos para gawing patas, produktibo at marangal ang agrikultura sa bansa. Very strong and very dramatic, very emotional yung dating sa akin nitong post na ito ni Secretary Estrella ng Department of Agrarian Reform. Yan yung matagal nating hinihintay yung collective efforts, yung pagtutulong-tulong ng lahat ng kawani ng gobyerno para sa ating mga magsasaka. Kami po ay suportado po namin itong ginagawa po ng ating pamahalaan para po sa kapakanan, lalong-lalo na po sa pagpapataas ng presyo ng palay. Kasi baliwala po kung mataas ang production, binabarat naman po yung presyo ng palay. May nakikita na tayong developments, may mga nagkikwento na sa atin na kahit paano daw po tumaas ng konti yung presyo ng kanilang palay at nagkaroon na rin po, magkakaroon na sa ibang lugar, no, ng floor price sa presyo ng palay. Ibig sabihin yan po yung pinakamababang palay na maaaring bilhin lang, hindi yung sasagarin mo na sa 8 pesos o 6 pesos. Bukod pa dyan yung mga suporta na binibigay po ng iba't ibang kagawaran ng gobyerno, lalo na po itong DAR, ang Department of Agriculture, ganun din po. Even yung NIA, no, katuwang din po yan ng gobyerno sa pagbibigay po ng suporta sa ating magsasaka na again, deserve po nila yan. Sige, kumusta po ang presyo ng palay sa inyo? Yung mga magsasaka po na nakikinig sa atin, magkano na po ang presyo ng palay sa inyong lugar? I-komento dyan sa ating comment section. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo. At pagkita-kita tayo sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.